Maraming tao ang nakakaranas ng ubo at plema, lalo na kapag malamig ang panahon. Ang mga sintomas na ito ay karaniwang nagiging mas laganap tuwing taglamig o kapag malamig ang klima. Ang malamig na hangin ay maaring magdulot ng pagkatuyo ng mga daanan ng hangin na nagiging sanhi ng iritasyon at ubo. Bukod dito, ang mga virus at bakterya ay mas mabilis kumalat sa malamig na panahon, kaya't mas madalas tayong magkasakit. Ito ay maaring sanhi ng sipon, trangkaso o allergy. Ang sipon at trangkaso ay dulot ng mga virus na nagdudulot ng pamamaga sa mga daanan ng hangin. Samantalang ang allergy naman ay reaksyon ng katawan sa mga allergens tulad ng pollen, alikabok o balahibo ng hayop. Ang mga sintomas na ito ay maaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam at makaapekto sa ating pang-araw-araw na gawain. Ang ubo ay isang natural na mekanismo ng katawan upang mailabas ang mga irritants sa daanan ng hangin. Kapag may mga irritants tulad ng alikabok, usok o virus na pumasok sa ating respiratory system, ang ating katawan ay nagre-react sa pamamagitan ng pag-ubo upang mailabas ang mga ito. Ang ubo ay maaring tuyo o may kasamang plema, depende sa uri ng irritant at reaksyon ng katawan. Ang plema naman ay ang malapot na likido na nililihan ng katawan upang maprotektahan ang respiratory system mula sa mga bakterya at virus. Ang plema ay naglalaman ng mga antibodies at enzymes na tumutulong sa paglaban sa mga impeksyon. Kapag tayo ay may sipon o trangkaso, ang ating katawan ay nagpo-produce ng mas maraming plema upang labanan ang mga virus at bakterya na nagdudulot ng sakit. Bagamat karaniwang sakit lamang ang ubo at plema, maaari itong maging nakakabahala lalo na kung ito ay malala at hindi gumaling agad. Ang matagal na ubo at plema ay maaaring maging senyales ng mas seryosong kondisyon tulad ng bronchitis, pneumonia o tuberculosis. Kaya't mahalaga na bantayan ang ating kalusugan at kumonsulta sa doktor kung ang mga sintomas ay hindi nawawala o lumalala. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalagang malaman ang mga mabisang lunas upang mapabilis ang paggaling. Ang pag-inom ng tamang gamot at pagsunod sa payo ng doktor ay makakatulong upang mapawi ang mga sintomas. Bukod dito, ang pagkakaroon ng sapat na pahinga, pag-inom ng maraming tubig at pagkain ng masustansyang pagkain ay makakatulong din sa pagpapalakas ng ating immune system. Isa sa mga natural at mabisang lunas na ito ay ang paggamit ng asin. Ang paggargle ng maligam na tubig na may asin ay nakakatulong upang maibsan ang sore throat at mabawasan ang plema. Ang asin ay may natural na antibacterial properties na tumutulong sa paglaban sa mga bakterya sa ating lalamunan. Bukod dito, ang pag-inom ng salabat o ginger tea ay makakatulong din upang maibsan ang ubo at plema. Ang ginger ay may anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapakalma ng mga daanan ng hangin at pagpapaluwag ng plema. Ang asin ay isang natural na sangkap na matatagpuan sa ating mga tahanan. Madalas natin itong ginagamit sa pagluluto upang magbigay ng lasa sa ating mga pagkain. Bukod sa gamit nito sa pagluluto, ang asin ay maaari ring gamitin bilang lunas sa ubo at plema. Ang simpleng sangkap na ito ay may mga katangiang nakakatulong sa ating kalusugan. Ang asin ay mayroong mga katangian na nakakatulong upang maibsan ang mga sintomas ng ubo at plema. Kapag tayo ay inuubo, ang ating lalamunan ay nagiging iritado at puno ng plema. Una, ang asin ay mayroong antibacterial properties. Ang mga katangiang ito ay nakakatulong upang labanan ang mga bakterya na nagdudulot ng impeksyon. Napatunayan na ang asin ay nakakapatay ng bakterya na maaring magdulot ng impeksyon sa lalamunan. Sa pamamagitan ng paggargle ng salt water solution, maaari nating mabawasan ang mga bakterya sa ating lalamunan. Panglawa, ang asin ay nakakatulong upang maluusin ang plema. Ang plema ay isang makapal na likido na nagdudulot ng discomfort kapag tayo ay inuubo. Kapag ang plema ay malabnaw, mas madali itong nailalabas sa pamamagitan ng pag-ubo. Ang pag-inom ng salt water solution ay nakakatulong upang mapalabnaw ang plema, kaya't mas madali itong mailabas ng ating katawan. Upang makagawa ng salt water solution, maghalo lamang ng kalahating kutsarita ng asin sa isang baso ng maligamgam na tubig. Siguraduhing matunaw na mabuti ang asin bago ito inumin o gamitin sa paggargle. Ang simpleng remedyong ito ay maaring magbigay ng ginhawa sa mga sintomas ng ubo at plema. Tandaan, natural at abot-kayang solusyon ang asin na maaari nating gamitin sa ating mga tahanan. Ang saline solution o tubig na may asin ay isang mabisang lunas sa ubo at plema. Ito ay madali lamang gawin at hindi magastos.
Upang makagawa ng saline solution, kailangan lamang ng maligamgam na tubig at asin. Maglagay ng isang kutsarita ng asin sa isang baso ng maligamgam na tubig. Haluin itong mabuti hanggang sa matunaw ang asin. Siguraduhin ang tubig ay hindi masyadong mainit dahil maaari itong makasunog sa lalamunan. Kapag handa na ang saline solution, maaari na itong gamitin sa pag-gargle. Kumuha ng kaunting tubig sa bibig at i-gargle ito sa loob ng 30 segundo. Ituon ang pag-gargle sa likod ng lalamunan kung saan madalas na ipon ang plema. Idura ang tubig pagkatapos mag-gargle at ulitin ang proseso ng ilang beses. Maaring gawin ang pag-gargle gamit ang saline solution ng 3 hanggang 4 na beses sa isang araw. Section 5. Singaw ng asin, mabisang lunas sa baradong ilong. Ang baradong ilong ay isang karaniwang problema na maaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam. Isa sa mga mabisang paraan upang maibsan ito ay ang paggamit ng singaw ng asin. Bukod sa pag-gargle, ang singaw ng asin ay isa ring mabisang lunas sa ubo at plema, lalo na kung barado ang ilong. Ang asin ay may natural na antiseptic properties na nakakatulong upang maibsan ang pamamaga at mapadali ang paghinga. Ang singaw ng mainit na tubig ay nakakatulong upang malusin ang plema sa ilong. Ang init ng singaw ay nagdudulot ng pagluwag ng mga bara sa ilong at nagpapadali ng paglabas ng plema. Ito ay isang simpleng paraan na maaring gawin sa bahay. Magpakulo ng tubig sa isang kaserola at lagyan ito ng isang kutsarang asin. Ang asin ay madaling matutunaw sa mainit na tubig at magbibigay ng karagdagang benepisyo sa pag-inhale ng singaw. Siguraduhing malinis ang kaserola at tubig na gagamitin. Takpan ang ulo ng tuwalya at yumuko sa ibabaw ng kaserola. Ang tuwalya ay magsisilbing harang upang hindi kumalat ang singaw at mas mapakinabangan ito ng husto. Siguraduhin hindi masyadong malapit sa tubig upang maiwasan ang pagkakapaso. Huminga ng malalim sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Ang malalim na paghinga ay magpapahintulot sa singaw na makarating sa mga nasal passages at magdulot ng kaginhawaan. Ulitin ang prosesong ito ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw para sa mas mabilis na resulta. Mag-ingat lamang na hindi mapaso ng mainit na singaw. Ang sobrang init ng singaw ay maaaring magdulot ng paso sa balat at sa loob ng ilong. Palaging mag-ingat at huwag hayaang masyadong malapit ang mukha sa kaserola. Kung sakaling makaramdam ng sobrang init, itigil muna ang pag-inhale at magpahinga. Section 6. Mga dapat tandaan sa paggamit ng asin. Bagamat ang asin ay natural na lunas, mahalagang tandaan ang ilang bagay sa paggamit nito. Una, siguraduhin ang asin na gagamitin ay malinis at hindi kontaminado. Pangala, huwag gumamit ng sobrang init na tubig sa pag-gargle at pagsingaw dahil maaari itong makasunog. Huli, kung ikaw ay mayroong alta presyon o sakit sa bato, kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng asin bilang lunas. Section 7. Kailan dapat magpatingin sa doktor? Bagamat ang ubo at plema ay karaniwang sakit lamang, mahalagang magpatingin sa doktor kung ang mga sintomas ay hindi gumaling sa loob ng 2 linggo. Maging alerto rin sa mga sintomas tulad ng lagnat, hirap sa paghinga, at paninikip ng dibdib. Ang mga ito ay maaring palatandaan ng mas malalang sakit na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Section 8. Iba pang natural na paraan para maibsan ang ubo at plema. Bukod sa asin, mayroon pang ibang natural na paraan upang maibsan ang ubo at plema. Uminom ng maraming tubig upang makatulong sa paglalabnaw ng plema. Kumain ng mga masusustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay upang mapalakas ang resistensya ng katawan. Magpahinga ng sapat upang mapabilis ang paggaling. Section 9. Konklusyon. Asin, kaagapay sa paglunas. Ang asin ay isang natural at epektibong lunas sa ubo at plema. Madali lamang itong gamitin at hindi magastos. Tandaan lamang ang mga dapat at hindi dapat gawin sa paggamit nito. Kung ang mga sintomas ay hindi gumaling sa loob ng 2 linggo, magpatingin sa doktor upang mabigyan ng karampatang lunas. Ugaliing panatilihing malinis ang katawan at kumain ng masusustansyang pagkain upang makaiwas sa sakit.